Ang taong bayan po, isinusuka po kayo. Nakakasuka kayong pamilyang Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Sasabihin ng tatay mo na he is not for impeachment. Wala kasi kayong prinsipyo. Nag-promise ka na kapag kayo na ang mapresidente at siya yung ma-vice president, you will protect VP Sara. Yan ang sabi mo. Pero inaway lang ng pinsan mo. May nakita ba kaming pinoprotektahan nyo si VP Sara? May nakita ba kami na kumampi ka kay VP Sara? Hindi ka kumampi ni VP Sara. Ever since. Kaya nagalit ang taong bayan sa inyo. Running mate mo ito. Ito, isa ito sa mga dahilan na nanalo ka. Tapos gano'n na lang? May utang na loob ba kayo? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. At meron tayong bagong update at pag-usapan natin itong ito naman si Sandro Marcos, itong anak ni Bongbong Marcos. Nagsalita na po itong si Bongbong Marcos. Inambush interview siya ng media at nag-explain na siya sa kanyang side kung bakit siya yung nangunguna sa pirma sa impeachment complaint ni VP Sara. Dalawa ang aking reaction dito. Ako, nauunawaan ko si Sandro Marcos, bakit siya pumirma Pero, sablay pa rin ang kanyang mga reasoning. Sablay ang kanyang reasoning kung ano yung dahilan bakit pumirma siya. Okay? Yan po, magre-react tayo dyan at papatunayan ko sa inyo na gaano kasablay, kung gaano kabangag itong kanyang tatay, ganun rin kabangag yung anak. Yun ang pag-uusapan natin, pangalawang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan itong mga bangag na ito, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Yan, so simulan na natin ito si Sandro Marcos ngayon. Pakinggan nyo ang kanyang reason bakit pumirma siya. Una siyang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Eto, Sandro Marcos, pasok! Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang puhukayin niya. Sino to? Charis Pimpengko? Sorry. Parang si... May kamukha siya, no? Parang siyang si... Hindi Charis Pimpengko, si... Jake Cyrus! Sorry. Joke lang yan Sandro. Huwag kang magalit. Play. Yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Nagugulat raw yung tao, mga taong bayan na una siya sa lista na pumirma na ipa-impeach si VP Sara. Eto Sandro makinig ka Sandro Marcos. Ang taong bayan, naiintindihan ka ng taong bayan na pumirma ka. Okay? Naiintindihan ka ng taong bayan na pumirma ka for impeachment ni VP Sara. Kasi Marcos ka di ba? Marcos ka. Tapos, magkaaway na po ang Duterte at ang Marcos ngayon. Understood yan. Talagang pipirma ka. Walang problema dyan. Okay? Ang tao po ay hindi nagtataka na una pumirma. Ang taong bayan po, isinusuka po kayo. Nakakasuka kayong pamilyang Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Sasabihin ng tatay mo na he is not for impeachment. Wala kasi kayong prinsipyo. Wala kayong credibility. Hindi na po kayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Kasi yung pamilya mo, trademark na yung tinatawag kayong budol. Hindi po, ang taong bayan ay hindi po nagtataka. Expected na yon na pipirma ka. Ang sa amin lang, hindi namin in-expect na mag-reason ka na kasi sino ba namang hindi pumirma na si VP Sara yung tatay ko itatapon, yung lolo ko itatapon sa West Philippine Sea, bla 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 bla. So meaning to say, pumirma ka sa impeachment dahil doon. Sablay ka pala di ba? Eto, sablay ka dahil gusto mong ma-impeach si VP Sara kasi galit ka sa kanya. Yun ang konteksto dito Pumirma siya na ipa-impeach niya si VP Sara kasi galit siya kay VP Sara.
Bakit siya galit ni VP Sara? Kasi kung kung mamamatay si VP Sara, kung magurgor si VP Sara, magurgor si PBBM, si nanay niya, at itong si Tambaluslos. Yun ang ikinagalit ni Sandro Marcos. Understood yun, na magagalit ka doon. Pero kung gawin mo yan na reasoning, kaya mo pinirmahan, sablay ka. Dahil ba galit ka sa isang tao? Bakit? Binabaliwala mo na lang? Ha? Na bago ka manghusga ni VP Sara, mas mag-a-appreciate pa ako, Sandro Marcos, kung sasabihin mo, pumirma ako na ma-impeach si VP Sara kasi I believe na si VP Sara ay corrupt na tao. Mas kapanipaniwala yun. Mas yun, masasabi natin, may prinsipyo itong taong to, itong si Sandro Marcos, kasi in-impeach niya si VP Sara kasi corrupt si VP Sara. Pwede yun, di ba? Pero alam ko na alam ni Sandro Marcos na si VP Sara po ay hindi corrupt na tao. Nabubuking sila nabubuking itong mga pamilyang Marcos. Alam nila na si VP Sara ay hindi corrupt na pagkatao. Hindi po corrupt na government official si VP Sara. Alam nila. Kaya, ang reasoning nila, kaya pumirma sila sa impeachment, kasi galit sila kay VP Sara. Kasi minumura ni VP Sara ang kanyang nanay, tatay at ang kanyang uncle. Yan ang reason niya. Di ba? So sa madaling salita, in-impeach mo, pumirma ka for impeachment kasi because of hatred. Nakakahiya ka, Sandro Marcos. Diba? You are not being kung masasabi natin yung reasoning mo, unconstitutional yung reasoning mo. Dahil galit ka lang sa tao. Dapat ipa-impeach mo yung tao kasi hindi siya karapat-dapat dahil may nalabag siya sa batas. Ganun. Hindi yung ipapa-impeach mo kasi minumura ni VP Sara yung nanay, tatay at uncle mo. Di ba? Akala ko matalino itong taong ito. BO pa rin. Sa totoo lang. Ito this is my own opinion. This is demokrasya tayo. Sa tingin ko, ang layo ng talino ng mga Duterte dito sa mga Marcos. Ang layo nila. Wala kayo sa kalingkingan sa mga talino ng mga Duterte, sa totoo lang, Sandro. Walang yan Walang bias yan Kung utak lang ang ating pag-uusapan dito, ang mga logic ninyo, ang mga argumento ninyo, ganito lang kababaw. Ang babaw ng mga argumento ninyo. Yung tatay mo, compared to former President Duterte, ang layo. Ikaw, compared to si Bastian Duterte, ang layo. Dinadaan nyo lang kami sa mga pakonyo-konyo yung English Pero yung logic ninyo, yung leadership ninyo, wala. Sobra. Wala kayong prinsipyo. Sa totoo lang. Ang babaw po ng mga prinsipyo ninyo. Real talk yan Real talk. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Nagtataka yung tao, kasi hindi, yung tatay mo, he is not for impeachment. Pero ikaw, for impeachment. Doon sila nagtataka. Alam nga naman kung sasabihin mo kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. I'll be the first one to sign. Ang mga Duterte po, bago magsasalita ang mga Duterte, nakasaad yan sa batas. Sa batas. Batas talaga ang pagbabasihan ng mga Duterte. Pero itong mga taong ito, walang prinsipyo. Walang batas-batas sa kanila. Namimersonal. Sa totoo lang. Namimersonal. Come as no surprise. So that's why I was the first. Yan na naman yung pagkabangag ninyo. Ito pa. Hindi na dapat maggulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat Tapos heto pa. Itong si Sandro Marcos, hindi niya inisip na not because of Vice President Inday Sara Duterte, hindi mananalo ang kanyang tatay. Pati nga siguro itong si Sandro Marcos hindi mananalo. Tingnan nyo gaano kasira ang pangalan ninyo. Bago natapos ang pagka-presidente si Pinoy, yung mga Aquino, sirang-sira po ang pangalang Marcos. Remember, Sandro Marcos, yung apelyido niyong Marcos,
bumalik lang yan dahil sa mga Duterte. Dahil kinakampihan kayo sa mga pang-aapi ng mga yelo. Oh. Ilang taon kayo binugbog ng mga bash at pang-aapi sa mga Aquino, sa mga yelo na ito. Di ba? Dika-dikada rin. Ha? Dika-dikada rin kayong binugbog ng mga pambabash. Sirang-sira po ang pangalang Marcos. Sandro Marcos. Ha? Sirang-sira po ang inyong grandfather. Ha? Pati si Bongbong Marcos. Sirang-sira ang pangalan. Oh. Ikaw, Sandro Marcos, siyempre, anak ka ni Bongbong Marcos. Ikaw, wala kang inosente ka doon sa mga ginagawa niya kasi bata ka pa noon eh. Walang problema. Pero the fact na ang pangalang Marcos, sirang-sira po kayo sa panahon po ni Pinoy. Sa panahon po ni former President Duterte, nang siya na po ay naging presidente ng Pilipinas, unti-unting binabalik ang pangalan, ang inyong family name, binabalik po ang reputasyon through the Duterte family. Okay? Sa lahat ng kabalastugang ginawa ng yung grandfather mo, si Marcos Sr., kinalimutan niya ni former President Duterte. Mas nakikita po ni Duterte yung mga mas nag-focus po si former President Duterte doon sa mga mabuting nagawa ng inyong Marcos Sr. Oh, in-appreciate. Oh, pasalamat nga kayo sa mga Duterte na naibalik yung pangalan ninyo. Tapos ngayon na tapos nyo nang ginamit si VP Sara, nanalo na kayong lahat. Ha? Sinong una ang nang away? Ito si Tambaluslos. Ano ginawa niya kay Gloria Macapagal Arroyo diyan sa Senado? Dahil sa kanyang ambisyon na maging Tambaluslos, nagalit po si VP Sara. Kasi kitang-kita rin naman panahon na presidente pa si Tatay Digong, lagi niyang sinasabi yan. Si Romualdez gustong maging presidente. Nabanggit yan ni former President Duterte. Itong si Martin Romualdez kasi. No, kung sabi ko kung presidente yan si Martin Romualdez, good luck. God save the Philippines. Sa totoo lang. Walang may gusto sa iyo, Martin Romualdez. Kaya nagalit si VP Sara. Itong BO na presidente nating si Bangag, mas kinakampihan niya itong si Martin Romualdez. Unang-una, mali ka doon, Bongbong Marcos. Dapat ang kinakampihan mo si VP Sara. Kung nag-away si VP Sara at itong si Martin Romualdez, dapat si Bongbong Marcos, kinakampihan niya si VP Sara. Kasi, sila yung running mate Nag-promise ka, Bongbong Marcos. Ha? Nag-promise ka na kapag kayo na ang mapresidente at siya yung ma-vice president, you will protect VP Sara. Yan ang sabi mo. Pero inaway lang ng pinsan mo. May nakita ba kaming pinoprotektahan nyo si VP Sara? Ha? May nakita ba kami na kumampi ka kay VP Sara? Hindi ka kumampi ni VP Sara. Ever since. Kaya nagalit ang taong bayan sa inyo. Running mate mo ito. Isa ito sa mga dahilan na nanalo ka. Ha? Tapos gano'n na lang? May utang na loob ba kayo? Si Romualdez, hindi yan maging speaker kung hindi dahil kay VP Sara. Di ba? Well, kung kapal ka talaga ng mukha, ay kapal ka talaga. Di ba? Ay, nako. Mga greed. It's for the greed of power. Yan lang ang masasabi ko dyan. Greed of power. Kaya ikaw, Sandro, mag-isip-isip ka. Kung wala kang isip, wala ka na kaming magagawa dyan. Ang publiko, sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na Well, kung siniseryoso mo ang banta ni VP Sara, Sandro Marcos, wala na kaming magagawa dyan. Sa inyo yan. Na naiintindihan po namin kayo. Okay? Wala problema. Pero kung yan ang reasoning mo na ipa-impeach mo si VP Sara, doon ka sablay. labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan. Kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ako, normal po na ang isang anak na si Sandro Marcos magagalit talaga sa sinabi ni VP Sara. Normal yun. Naiintindihan natin yun. Pero, pumirma ka sa impeachment at ito yung dahilan, dinahilan mo. Para sa akin, sablay ka doon. Ang impeachment po, dapat ang isang government official
kung tatanungin ka ng sino, media o kung ano man, bakit ka pumirma sa impeachment ni VP Sara, dapat ang sasabihin mo, may nilabag siya sa konstitusyon natin kaya ako pumirma. Ganon. Hindi yung dahil may galit ka sa tao. Sablay yun. Sandro, sablay yun. That's hatred. Hatred. Binahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. Nilinaw rin ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. May hamon ako sa iyo. Yun sa si Percy, may hamon ako sa iyo. Kung yang ngiwi mo ay maayos yung dream mo, ipa-impeach natin si VP Sara. Joke lang, joke. Wala. God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach. Grabe sa. Apektado talaga siya dito sa mga biro ni VP Sara patungkol dyan sa boyfriend-girlfriend na yan. Apektado talaga sila lahat. No. Siya ng kamera. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability. Kasi siguro, pinabayaan ka na ng jowa mo. Pananagutan. Bumelta rin ng mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron po mga ebidensyang nakasama po doon, yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte. Totoo naman yung God Save the Philippines ni VP Sara, malaman yun. Sa totoo lang, malaman yun. Sa gobyernong Marcos, sa administrasyong Marcos, God Save the Philippines, sa totoo lang. Sa totoo lang, kawawang bayan. Kawawa tayo. 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. So, ayun po Yan po ang opinion po ng Sandro Marcos na sa tingin po natin sablay ang kanyang reasoning. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman